Alam mo ba na ayon sa mga pag-aaral, mas kinatatakutan pa ng mga Pilipino ang magiging hospital bill kaysa sa mismong sakit nila? Napakasakit isipin, di ba? Na imbis na mag-focus tayo sa paggaling ng ating mahal sa buhay, mas mabilis pang tumaas ang pressure natin sa pag-aalala kung saan tayo kukuha ng pambayad. Dati, para makahingi ng tulong ng isang pamilya, kailangan pa nilang mamasahe, mag-aksaya ng pagod, at pumila sa iba't ibang opisina ng gobyerno na magkakahiwalay sa isang lungsod. Pero alam niyo ba na hindi niyo na kailangang mag-ikot-ikot pa? Dahil ang sagot sa problemang iyan ay matatagpuan na sa loob mismo ng ospital, sa Malasakit Center. Para sa kaalaman ng lahat, ang Malasakit Center ay isang one-stop shop sa loob ng mga pampublikong ospital. Isinabatas ito sa ilalim ng Republic Act 11463, kaya naman lahat ng ospital sa ilalim ng Department of Health sa buong bansa, pati na ang Philippine General Hospital ay mayroon nito. Ang layunin nito ay simple, tiyakin na hindi mabaon sa utang ang ating mga kabayan kapag nagkasakit. Para ito sa dalawang uri ng pasyente. Una, ang mga indigent o ang mga kababayan nating walang permanenteng kita. At ikalawa, ang mga financially incapacitated. Ibig sabihin, may trabaho ka nga at may sweldo. Pero sadyang napakalaki ng medical na gastos kaya hindi talaga sapat ang kinikita mo. Paano ba nagagawa ng Malasakit Center na mapababa o tuluyang mazero ang inyong bill? Dahil ito sa tinatawag nating 4 pillars o ang 4 na malalaking ahensya ng gobyerno na magkakasama nagtatrabaho sa iisang opisina. Una, ang PhilHealth na otomatikong magbabawas ng standard case rate package sa inyong bill. Ikalawa, ang DOH na magbibigay ng tulong sa mga natitirang bayarin, gamot o medical na aparato sa pamamagitan ng kanilang MAIP program. Ikatlo, ang DSWD na nag-aabot ng tulong pinansyal sa ilalim ng kanilang AICS program. At ikaapat, ang PCSO na nagbibigay ng karagdagang grants para sa mga mamahaling operasyon, chemotherapy o laboratorio. Upang maging mabilis at suwabe ang inyong paglapit sa Malasakit Center, sundin lamang ang 4 na simpleng hakbang na ito. Una, ihanda ang inyong mga papeles. Bago pumila, siguraduhin nasa isang folder na ang mga sumusunod upang hindi kayo pabalik-balik. Ang Statement of Account o Billing Summary mula sa billing section ng ospital. Kung kasalukuyan pa na-confine ang pasyente, maaari itong partial o running bill. Ang medical certificate o medical abstract na pirmado ng inyong doktor. Ang reseta ng gamot o laboratory request, lalo na kung may kailangan kayong bilhin na wala sa loob ng ospital. Ang certificate of indigency na madali natin makuha sa inyong lokal na barangay hall. At ang valid ID ng pasyente, kasama ang ID ng kamag-anak na siya naglalakad ng papeles, pati na ang mga photocopy nito. Ikalawa, magtungo sa Medical Social Work Department. Hanapin ang opisyal na karatula ng Malasakit Center sa loob ng pagpublikong ospital. Doon ay lalapit kayo sa help desk na pinamamahalaan ng isang lisensyadong medical social worker. Ikatlo, sagutan ang Unified Intake Sheet. Huwag kayong matatakot sa paperwork. Kasi ang maganda sa Malasakit Center, hindi niyo na kailangang kunan ang 4 na magkakaibang forms para sa 4 na ahensya. Isang form na lamang ang inyong sasagutan. Dito, isusulat niyo ang impormasyon tungkol sa kita ng pamilya niyo at ang inyong mga buwan ng gastusin. At ikaapat, hintayin ang pag-aproba at deduction. Matapos suriin ng social worker ang inyong sitwasyon, ang Malasakit Center na mismo ang maglalabas ng warranty letter o direktang makipag-ugnayan sa cashier ng ospital. Ang aprobadong tulong pinansyal ay otomatikong ibabawas sa inyong huling hospital bill bago kayo lumabas. Para naman sa mga karagdagang katanungan o paglilinaw, maaari po kayong magtungo ng direkta sa mga accredited at pampublikong ospital na mayroong opisyal na Malasakit Center Desk upang masagot ang inyong mga partikular na pangangailangan. Mga kabayan, tandaan po natin, ang kalusugan ay isang pangunahing karapatan ng bawat Pilipino. Ang mga pondong ito ay nilaan ng gobyerno para sa inyo. Kaya kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay nangangailangan ng tulong medikal,
huwag mayang lumapit sa pinakamalapit na accredited hospitals sa inyong lugar. Alagaan natin ang ating kalusugan dahil may gobyernong may tunay na malasakit sa bawat pamilya. Maraming salamat po at manatili tayong malusog at ligtas.